Good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Nandito po tayo para sa ating Missions Conference. Ang title po ng ating preaching ngayong hapon, For the Furtherance of the Gospel. So ang ating pong text ngayon, hapon na ito, ay makikita po natin sa Philippians chapter 1 verses 12 to 26. To give God due honor and reverence, may I ask everyone, please rise. Verse 12. But I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto to me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of good will. The one preach Christ of contention, not sincerely supposing to add affliction to my bonds. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Manalangin po tayo. Our great God and Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this afternoon. Thank you, Lord, for this opportunity, Lord, to learn from you. Thank you, Lord, for this missions conference, so that we can be refreshed, our hearts be revived, for the zealousness of serving you, Lord, working the work of the ministry. Lord, kayo na po sumama sa amin sa hapon ito. Paliwanag ito sa amin, pag ginawa po ang aming pag-iisip. Dahil sa maintindihan po namin lahat ang gusto paliwanag ito sa amin. Ang lahat ng ipinabag na aming pagkulang po, salamat sa inyo ang sa Jesus. Okay, pwede na po. So ano po ang ating motivation? What is our purpose in the ministry? Bakit po tayo nandito? Bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon? What is our motivation? Ngayon po, ipag-aaralan natin ang motivation ni Apostle Paul. Ano ba ang motivate kay Apostle Paul? Para gawin ang work of the ministry. Bakit siya naglilingkod sa Panginoon Diyos? Bakit siya nire-reach niya ang gospel sa lahat? Kahit ano pang mangyari sa kanya. Pag-aaralan po natin yan. What is the motivation of Paul even in unfavorable circumstances? Tandaan po natin, ang epistle for the Philippian believers was sent to Epaphroditus. Philippi is a poor church, but liberal indeed. Napakahirap po nito. So, ayun ang background na po. Mahirap lang po itong church na ito. Ito po ay nasa Macedonia. The story of Paul in his final voyage after his arrest of Jerusalem, he was taken by the Romans and brought to the procurator of Felix. So, yung istorya niyan. Bakit po siya, nagsulat po nitong epistle na to, ito po ay isa sa mga prison epistles niya. The circumstances of Paul, he wrote it while in a Roman prison and awaiting sentence or final verdict of his case. He appealed to Caesar, therefore he was given a chance to defend himself in a Roman court. So, hustisya po hinihingi niya. Since he is a Roman citizen, he demanded to be tried in a Roman court. So his request was given. His request was granted. Let us backtrack a little bit. Sabi po sa events sa Acts 21 verses 27 to 40, Paul was greeted warmly by James, the elders of the church in Jerusalem. So pumunta po sa Jerusalem si Apostle Paul. Dala-dala niya po yung mga giving offerings, not gift, itong Church of Philippi. Paul
join 4 men in their purification rites which required a visit to the temple. So meron po, kasama si Apostol Pablo na pumunta sa templo. Paul was seized by a crowd and falsely accused of desecrating the temple. So ngayon, sinabi nila, inakusahan nila si Paul na nagdala ng hintil sa templo, dinesecrate ang templo. Kaya nagalit po yung mga Jewish authorities at kinuha siya. Buti na lang, nandun si Claudius Lysias, siya po yung colonel ng regiment, Roman regiment. Siya po ay kinuha niya si Apostol Pablo at siya na mismo ang nag-aresto. Siya ay dinaw niya in 2 chains si Apostol Pablo. So he was chained. Ano po, parang siya matakas. Paul was carried by soldiers to the barracks because of the violence of the mob. So nagkakagulo na po. Gusto na po siyang lynch. Lynch po yung tawag doon. Pagtutulong-tulungan siya kasi mapatay siya ng mga tao. Sabi po sa Acts chapter 22 to 23, summary lang po, ito yung evidence, Paul was kept prisoner in Caesarea. Ito po yung sa baba na po ng Levant. So, along the Via Maris na po ito. Malapit po siya sa Joppa. Paul was made to appear before a succession of governors and leaders, including Felix, Festus. So, yung procurator po, alam naman natin ang Roman procurator si Pontius Pilate. So, mayroon na po yung mga sequence. So, ang procurator na po nito ng Jerusalem, si Felix na po, at nalipat po kay Festus. So, si Festus naman, since bago lang siya, dinala niya kay Herod Agrippa, si Apostle Paul. Paul used his right as Roman citizen to ask to be sent to Rome to appear before Caesar's court. So, yun po, inakusahan siya. So, Paul was falsely accused of causing trouble in Jerusalem. He was a Jew but given to Gentiles for execution, just like our Lord. It is a big betrayal on the part of the Jewish authorities. So, napakalaking betrayal po yung katulad ng ginawa nila kay Jesus Christ. Na ibinigay po nila yung Hudyo, kinasuhan nila, dinala nila sa mga Romano para siya ay patayin. Some Jewish believers thought Paul was teaching other Jews to reject their Jewish heritage. Ito po yung mga ibang Jewish authorities po ito actually. They thought Paul was teaching other Jews to reject their Jewish heritage. So yun po yung sinasabi, pag nanampalataya mo pa kay Kristo, nire-reject mo na ba yung mga Jewish heritage? Hindi naman po. Dahil si Apostol Pablo po ay sumunod pa rin sa kanya. Dahil nga po, maliwanag na sinasabi na ito ay nagkaroon ng Shekinah glory, bumaba ang Panginoon sa temple. So, at saka ito po ay picture. Ang temple po ay picture, kaya po ganoon yung mga arrangement, na merong Holy of Holies, so pinattern po yun sa heaven. So pag pumapasok po sila sa templo, para rin po sila pumapasok sa heaven. So, ngayon po, dito po ang summary of the Epistle of the Philippians. So, Philippians chapter 1, nandiyan po yung Paul's purpose. Sabi po sa verse 21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." So sabi naman po sa Philippians chapter 2, Paul's pattern. So ay makikita po natin, Paul's purpose, Philippians chapter 2, Paul's pattern naman po. Sabi po sa verse 5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." So yun po yung pattern. Pattern po natin dapat si Lord Jesus Christ. So Philippians chapter 3, Paul's prize. So ano ba ang kanyang prize at kanya ba matatanggap? Sabi ko sa verse 14, "I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." So, I press forward. So, para pong runner, tumatakbo po si Apostol Pablo. Hinahabol niya yung the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, yun po, hinahabol niya ang gantimpala, yung prize. Yun po yung, di ba yung sa mga Olympic Games, di ba? Tumutupo sila sa, yung first po yung pinakamataas, yung second place, silver, bronze, diba? Tapos lalagyan sila ng gold, bronze, silver, bronze, yung third place. So ganoon po yung sinasabi ng Apostol Pablo, kaya po siya tumatakbo ng mabilis para maabot niya yung prize. Ganun din po ba tayo? Inaabot po ba natin yung prize? Kapag yung Apostol Pablo. Philippians chapter 4, sabi po dyan, Paul's peace and power. Sabi ko sa 4:13, "I can do all things through Christ which strengtheneth me." Ay, kalakasan po ay nanggagaling. So tumatakbo siya. Ano ang purpose niya? Sabi niya gano'n, "For me to live is Christ and to die is gain."
Kaya ako tumatakbo rito, dala purpose ko ay mabuhay para sa Panginoon Kristo. At pag ako'y namatay, ito ay gain. Ano ang pattern ng ating Panginoon Kristo? Na namatay, naghirap sa krusang Kalbaryo, napahinga para sa atin. At ang kanyang price sa kanyang pagtakbo, hinahabol niya ang katripa natin. At yung kalakasan na ginagamit niya sa kanyang pagtakbo, yung po ay nagagamit sa Panginoon Kristo. Kaya sa buhay Kristyano po, wala pong talo. We are victorious. Yan po ang sinasabi ng Apostol Pablo. Pero nasaan kalagayan si Apostol Pablo? Ito po pag-aaralan natin, ito po titignan natin. Nasaan siya nang sinasabi ng mga bagay na ito? Diba? Are we stating everything for the sake of the gospel? Yung po ito, katanungan na dapat natin sagutin. Within our life and reputation, our Lord is calling out missionaries. Are we ready to heed the call? So nananawagan po ang ating Panginoong Diyos. May Macedonian call na po, tinatawagan po mga tao na ibigay po ang buhay para sa mission work. Ready po ba tayo? Are we ready to heed the call? The most dependable ability is availability. Paano po tayo tatawagin ng Panginoon kung hindi po tayo available? Are we available and ready for the Master's shoes? Are we a vessel fit for the Master's service? Handa na ba tayo as a vessel fit for the Master's service? Hinahanda na po ba natin ang ating sarili? How are we committed to the ministry of reconciliation? So alam po natin na binigay po sa atin ang ministry of reconciliation. We are reconciling people. We are ambassadors of heaven. Sinasabi na po natin, dinadala po natin ang balita na galing sa heaven. Dinadala natin ang good news of salvation na tayong lahat ay pupunta sa langit na kailangan nila ng kaligtasan ng mga tao, ng mga lost souls. Ganun po ba tayo? Committed po ba tayo? Are we spreading the engrafted word so others may be saved? Are we lovers of soul who share the good news with our loved ones? Sinishare po ba natin ang gospel sa ating loved ones, sa ating mga kaibigan, sa ating mga classes, sa ating mga co-workers? Tandaan po natin, our Lord Jesus is the first missionary. Sabi po sa John 20:21, then said Jesus to them, peace be unto you, as my Father has sent me, even so sent I you. The first missionary, actually, is our Lord Jesus Christ. Sabihin niya po, gumaya lang daw po tayo sa Kanya. Diba siya ang pattern ni Apostol Pablo? Kaya po sinasabi ng Panginoon Kristo. Dahil sa sinend out ako ng Father, sinesend out ko na kayo. So, ito po ang command ng ating Panginoon Kristo. Sinesend out ko tayo. Let that be a challenge to us. Steer our hearts na sundin ang ating Panginoon sa Kristo. The Lord doesn't take the task lightly. We are all commanded to take part in mission, whether it is local or foreign. So yun po ang gusto ng Panginoon sa Kristo. Ano po sabi sa John 14:12, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. So mas matindi pa rin po, mas malawak pa ang ating gagawin. Bakit? Dahil aalis na po ang Panginoon sa Kristo. Kaya akala nila greater works, akala nila miracles, hindi po ganun. Kasi nasabi po ng ating Panginoon sa Kristo, greater works, great works, area of coverage. Mas malaki pa ang i-cover natin na area. Aalis pa tayo, lalakad pa tayo, lalayo pa tayo. From Jerusalem to Samaria, you will be my witnesses. Yung sinasabi, to the uttermost part of the earth. Yun po, pupunta po tayo, lalayo tayo, hahayo tayo. Yun po yung greater work na sinasabi niya. Handa po ba tayo dyan sa greater work na yan? If we cannot do the mission, we can partner with missionaries and support them through prayers and finances. Yan po ang pwede namin gawin. Kung tayo po mismo. Pero, hindi po yan, that does not bar us, forbid us to be involved in a local mission or our personal mission. So, pwede po tayong mag-send ng good news sa mga tao. Pwede natin dalhin ang good news. That is personal mission work. So, tayo po mismo, or through our prayers and finances, pwede po tayo mag-support ng mission. So, ito po yung 3 events that reveal the heart and character of Apostle Paul as a missionary. So, tandaan po natin, one of the best missionaries in the New Testament is Apostle Paul.
kita natin detailed yung kanyang missionary journey sa pamamagitan ni Luke, the beloved physician. Siya po yung nagkwento ng Acts. So number one, ang makikita po natin, ito po yung mga nangyari kay Apostol Pablo. Paul's arrest by the Romans. His chain, his incarceration, his imprisonment. But you should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Excuse me, can we confidently say that? Doon niya sabi niya po sa Pablo na incarcerate na siya, nakadena na siya. Aba, ito ay pagkakataon para sa furtherance of the gospel. Ha? Nakulong ka na, naghihirap ka na eh. In chains. Pero sabi niya, it's still a chance to spread the gospel, to reach the lost souls for Christ. Are we not confident and bold to say that we are Christians and working for the Lord, even under duress? So, ganun ba tayo? Kaya ba natin yun? Kahit na tayo ay napapersecute, kahit tayo nakakulong, naghihirap, masasabi pa natin na, uy, this is another chance para maibigay ko ang gospel track na ito, ma-share ko ang gospel sa tao na ito. It is indeed shameful to be in prison, but the Apostle Paul does not mind it. Talaga po nakakaya, kulong. Hindi nga lang mabalitaan kayo, di ba? Na ikaw ipukulong. Di ba? Nakakatakot. Diba? Kung maaalala niyo yung nanay ni Dr. Roselisa, di ba? Naakusahan na naglaso ng kasama ng pinsan niya. Ngayon siya tiniplakad ng ilang kilometro kaya nagka-problema sa mata ng Dr. Roselisa. Di ba? Napahiya sila. May malaking kahihiyan yung nabilan sila sa kanila. Tiniplakad sa kanya, pinanay. Eh, masama daw ni Dr. Roselisa sila. Kasi nga, nakakahiya ng mga kulong. Sa tingin niyo ba, proud ba yung mga nakakulong sa Binibid? Sa mga city jail na mga tao? Proud ba sila na sila nakakulong doon? Siyempre hindi. Nakakahiya. It's very disappointing. It's very disheartening na sila na nakagatingin doon sila. Pero ang Apostol Pablo po, bago lang ako sa iyo, ginagawa na lahat. Ang paniniwala niya, it is a chance to spread the gospel. For the furtherance of the gospel, kung po sinasabi niya. But the Apostle confidently saying to the recipient of the epistle that everything is okay, manageable, and still in accordance with God's will. So yun po sinasabi niya, ganun po siya confident na ako po ay nasa will pa rin ni Lord. Teka muna, naka-incarcerate na ako eh, naka-chain na ako eh. Pero ganun po ka-confident si Apostol Pablo. Masang alam niya, dinadala niya ang gospel sa lahat ng tao na nakakaharap. Kahit na prison guards po, they were able to know the Lord Jesus Christ as Christians. Number two, Paul's affliction in the recluse of prison. In his circumstances, ano ba nangyari sa kanya? So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. So nangyari po sa kanila, yung daw pong bonds, yung daw pong kanikala, bonds in Christ daw po yun, sabi niya. Ayan po ay umabot daw po sa palasyo. So meron daw dun sa household of Caesar, ay nakarinig pa ng gospel na abot dahil sa kanya. At sa maraming pang lugar. So ganoon po, nakakatuwa po, nakakataba ng puso sinasabi ng Apostol Pablo. Though I have a chain, I was chained, but my bonds are for Christ. Nakakataba ang puso ko kasi maraming nakakabot. And many of the brethren in the Lord, yung daw po mga kapatiran na nandoon, ay naging confident. Na hindi na sila natatakot dahil talagang nakita nila yung puso ng Apostol Pablo sa paglilito at yung tapang, yung boldness. The brethren became confident and more persuaded and motivated to follow the steps of Paul. They became fearless. Maraming takot ng mga tao to spread the good news. Philippians chapter 1 verse 13, so that my bonds in Christ are manifest in all powers and all other places. Sinasabi ka na umabot na kami sa palasyo. At po, number 3, ito lang ang nakakalungkot. Meron pong pag-arrest kay Paul, Paul's arrest with the Romans, Paul's affliction in the recluse of prison. Alam po natin na it is damp, it may be cold, lamig, yung dungeon, naka-chain ka, kulang ng liwanag, kulang sa pagkain, sa tubig,
are deprived. Diba? So, in solitary confinement, hindi natin alam kung may katabi siya o malayo. So, kaya nga, nagiligitan niya lang mo yan. Meron siyang prescribed. So, yun po yung paghihirap niya. Number 3, Paul's antagonists reproaches. So, yung antagonist niya, pinapahirapan pa siya. Nakakulong na siya, pinahirapan pa siya. His enemies, his critics. Sabi niya sa verse 15, some indeed preach Christ even of envy and strife, some also of goodwill. So, ibig sabihin nun, yung daw mga tao, may mga mananampalataya na kasama siya sa Rome, na ginagamit pa raw yung pag-preach ng gospel na may halong envy and strife. Medyo pag-away pa sila. The one who preached Christ of contention, sabi sa verse 16, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. So nakakadagdag pa rin ng bigat sa kanya. Meron ng envy, strife, meron pang contention. Ano ba yung gusto yung envy? Naiinggit pa sa kanya. Kaya naman nakakulong na yung tao, nakatangkalaga, kaya ingitan pa ba yung tao na gano'n? Kasi siguro dahil sa reputasyon na meron siya, maraming lumalapit sa kanya, bumibisita, diba? Tumapang yung mga ano, hindi. Susundan namin si Paul, tumapang sila. Diba? Ngayon, diba, naiinggit sila. So, nangyari, nagkaroon ngayon ng strife. Nagkagulo-gulo na. Diba? Nagkaroon ng faction. Diba? So, nagkaroon na ng mga personality-driven sila. So, katulad ng Corinthian Church, ayaw mo pa Apollos, ayaw mo pa Cephas, ayaw mo Paul, ayaw mo Christ. Diba? So, ganun lang sila. Meron na ng mga division, meron na contention. Pag may division, syempre may contention. They will contend. Maglalaban-laban sila, mag-aaway-aaway sila. Eh, ano mo ba ang nangyayari? Diba? Dapat wala po sa ministry natin yun. Pero si Apostol Pablo, bilang missionary, hindi niya pinapansin ko mga bagay na ito. Pinaglalabanan niya. Alam niya na may mga ganito. Nasasaktan siya. Pero alam niya, kailangan paglabanan natin. Bakit? For the furtherance of the gospel. May advance ang gospel. Maraming mga tao na kailangan ng pagkakas. They are not making it easy for the Apostle Paul to do this. Number 4, Paul's anticipated refutation. So alam niya na, anticipate niya na kailangan niya i-refute ito mga akusasyon sa kanya. And sabi sa verse 17, but the other of love, ayun po yung mga tao, ang mga klase sila, yung iba, envy, strife, and contention, dinadala nila. Pero ito, may mga sincere naman po, ng mga mananampalataya, sabi niya sa verse 17, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Pagtatanggol mo ang gospel, yun ang sabi ni Apostol Pablo. Pagtatanggol mo ang gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Kahit na nagkakagulo-gulo na raw, masaya pa rin si Apostol Pablo. Bakit? Kasi daw nag-preach pa rin ang katotohanan tungkol kay Kristo. Kahit na daw ito ay in pretense, kahit na ito ay nagkakagulo na, nagkakaroon ng strife, so personality-driven, but still they are preaching the gospel. So yung po, huwag natin kalilimutan. So, ang mga problema, hindrances, yung mga pag-aaway-aaway, strife, contention, huwag natin, nandiyan yan, exist yan mga problems na yan, maaaring kinakaharap natin ngayon. Pero sinasabi niya Apostol Pablo, huwag natin hayaan na maipigilan ang paglaganan ng salita ng Diyos, ang gospel, spreading of the gospel, of the good news. Kailangan i-advance pa rin natin yung sinasabi niya. Kaya yung sinasabi, therein do rejoice, yea, and will rejoice. Tutuwa mo si Apostol Pablo. For I know that he shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. So alam niya na yung katuwaan na ito, hindi po kaligtasan to na mapupunta sa langit. Ligtas po si Apostol Pablo, linawin po natin. Yung salvation na ito, maaaring sabi niya, makalabas pa siya sa prison cell niya. So that stinking Daniel. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so that also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. Ganun po siya ka-confident that the Apostle Paul is ready to make a stand and defend the gospel. Can we defend the faith which was once delivered unto the saints? Are we fit intellectually and emotionally to do so? Do we know the scriptures or are we just a novice? Ano po ang sinasabi?
us, having to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kailangan natin mag-aral maigi para tayo ay hindi mapaya. Para tayo ay mai-share natin ang gospel ng God. Hindi po tayo nilini, hindi tayo ganyan. So, ano po sabi sa verse 20? Balikan po natin. Sabi niya gano'n, na siya ay magiging bold. Yung previous expectation in my hope ay nakatulong lang. Kanino? To the author and finisher of my faith. Yung sinasabi ni Apostol Pablo. Lagi siyang with boldness. Alam niya. Sa katawan niya, mamamagnify daw. Pupurihin ang Panginoon sa Kristo dahil sa kanya. Whether it be by life or by death. Wala siya pakilang kahit pamatay siya. For me to live is Christ and to die is gain. Ito yung sinasabi. So, let this therefore be a challenge to you all, my brethren. Through Paul suffered greatly. Though Paul suffered greatly, it never hindered him from preaching the gospel and reaching most souls. Apostle Paul hinges to the finished work of our Lord Jesus Christ at Calvary. And he wants to share of the burden of lost souls. How about us? Are we burdened like the Apostle Paul? Are we always ready to share the gospel? Are we studying scriptures so that we will not be ashamed, that we can rightly divide the word of truth? Are we a vessel fit for the master's service? Yan po yung ating mga katanungan. Yan yung hapon nito. Na kailangan natin sagutin sa ating sarili, sa ating puso. Maraming salamat po sa pakikinig. Panginoon Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, tunay na po sinamahan niyo kami sa hapon nito. Maraming salamat po sa buhay ni Apostol Pablo. Alam po namin na kahit na siya ay nakulong, siya ay naghirap, pinahirapan, hindi lang ng mga Gentiles, kundi mismo ng mga mananampalataya. Nahirapan siya dahil sa ministry, pero nagpatuloy po siya sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Naway ganoon din po ang ating buhay ngayon, na kahit anumang mangyari na kahirapan sa amin sa ministry, kami magpapatuloy na ipalaganap ang sa Panginoon, na ipakita ang kaligtasan, exclusively ang kaligtasan ng Panginoon sa Kristo. Nasa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa puso. Maraming salamat po. In Christ's name we pray. May I ask for everyone that his heart is convicted, may I ask to use this altar to come forward. If that is your prayer, you commit yourself to be zealous to the work of the ministry, to work in the ministry of reconciliation for the furtherance of the gospel. If that is your prayer, come here in front and pray. You may kneel or you may stand. If anyone is not, we're staying at your place, you can simply slip up your hand. If that is your prayer, I'm praying for you. Salamat, mga kapatid. Thank you, Lord, for this time. Thank you for these people that raised their hands and went forward, Lord. We pray for these people. Kayo na po sumama sa kanilang Panginoon sa kanilang sa gospel. Patuloy yung pag-alabi ng puso nila ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. Naging bold sila katulad ng Apostol Pablo sa paglagana. Ang gospel mo ay umabot sa lahat ng dako ng mundo. Tinatoy mo binabalik na mundo. Pagkirit pa salamat sa iyo kami sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po.